Tanong ko lang, may investment ka ba? May ipon ka ba? Sabi nga nila, maganda daw pag meron tayong investment. Meron tayong ipon para in the future, meron tayong mapagkukuhaan. Kung may investment tayo or may ipon tayo dito sa lupa, siguraduhin din natin na meron tayong ipon o meron tayong investment sa kaharian ng Diyos. At yan po ang naisabihin sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayong linggong ito. According to the Gospel of St. Luke, chapter 12, verses 33. Ipagbili nyo ang inyong ari-arian, mamigay kayo sa mga dukha, gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma, at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat doon walang makakalapit na magnanakaw at walang makakapanirang tanga. Patuloy tayong sinasabihan ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat pag nag-i-invest tayo ng kayamanan sa langit, hindi tayo malulugi. Hindi tayo mananakawan. Hindi tayo masascam kasi wala namang pong scammer doon. At higit sa lahat, hindi po scammer ang ating Panginoong Hesus. Si Hesus ay ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. At paano nga ba mag-invest ng kayamanan sa langit? Siyempre, napakahalaga mga kapatid na patuloy tayo makipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin si Hesus sa ating buhay, manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang makakapagligtas po sa atin ay hindi po yung investment natin dito sa mundo, hindi yung kayamanan natin dito sa mundo, hindi yung ari-arian natin sa mundo. Ang ating pong buhay ay wala po sa mga bagay dito sa sanlibutan na ito, kundi ang ating pong buhay ay nasa kamay ng Diyos. Kaya ang makakapagligtas lang po sa atin ay ang Diyos. Kung tayo po'y may relasyon sa Diyos, kung tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus, nananampalataya sa Diyos, at lagi nagpapalalim ng relasyon sa Diyos, nakakapag-invest tayo ng kayamanan sa langit. Kaya siguraduhin po natin na pinakayaman natin na pinanghahawakan sa ating buhay ay ang Diyos at hindi po yung mga material na bagay. Ituring natin ang Panginoon na number 1 na yaman natin. I-prioritize natin siya higit sa lahat ng yaman dito sa sanlibutan. At pangalawa na tinutukoy po ng Panginoong Hesus, mga kapatid, na makakapag-invest tayo ng kayamanan sa langit kung patuloy daw po tayo magmigay sa mga dukha. Verse 33, ipagbili nyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Pag pinagpala po tayo ng Diyos dito sa sanlibutan, pag pinasagana po ni Yahweh El Shaddai ang ating buhay sa sanlibutan, hari nawa, wag po tayong maging sakim, hari nawa, matuto tayong magbahagi, hari nawa, wag tayong magbulag-bulagan sa pangangailangan ng ibang tao. Huwag po tayo maging katulad ng lalaking hangal last week gospel, na nung pinagpala siya, sarili niya lang po ang kanyang iniisip. Nawa, maging katulad po tayo ni Joseph the Dreamer. Alam niyo po ba, si Joseph the Dreamer, nag-ipon din po siya. Ang ipon niya nga po kasing dami ng buhangin sa dagat. Pero kinalugdan siya ni Yahweh El Shaddai. Hindi po naging hangal si Joseph the Dreamer kahit nag-ipon siya. Alam niyo kung bakit? Kasi si Joseph the Dreamer, yung ipon niya dun sa 7 years ng kasaganaan, yung ipon niya sa mga panahon ng 7 years na tagutom, si Joseph the Dreamer, ibinahagi niya po yun sa kanyang kapwa. Kaya nga mga kapatid, kung meron man tayong ipon, nawa, maging bukas palad tayo sa mga taong nangangailangan. Sa ganung paraan, nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sabi nga po sa 1 Timothy 6 verse 17 to 19, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa, upang sa ganitong paraan, sila'y makakapagtimpok ng tunay na kayamanan bilang saligan ng kanilang hinaharap. Sa gayon, ay makakamtan nila ang tunay na
buhay. So kung tayo daw po ay magiging bukas palad at magiging matulungin sa ating kapwa, tayo po ay nakakapagtimpok ng tunay na kayamanan. Kaya mga kapatid, muli, kung may investment ka dito sa lupa, be sure na nakapag-ipok din tayo ng kayamanan sa kaharian ng Diyos. God bless us all po.